kaso ng mga nawawalang sugarol. Di ba? Marami tayong nababalitaan sa social media. Yung pattern, di ba? May pattern ho kasi yan eh. Mula dito kay Tebes, kay Bantag, dito kay Atong, wala ho tayong kinakampihan sa mga yan. Kung mabigat ang ebidensya, talagang dapat merong managot sa batas. Pero ang lumalabas ho sa social media, pagka issue sugal at talagang pagkakakitaan, ang bilis-bilis ng administrasyon itong si Bangang. Panoorin ho natin itong interview nitong si Boying Remulla dito kay Ma'am Cheryl Cosim. Ito, panoorin natin. Malalaking tao po, Sek. Ang dawit sa kaso na ito, paano po ninyo tinitiyak na hindi maiimpluwensyahan o malalagay sa alanganin ang mga piskal na nag-iimbestiga? Grabe no, itong si Boying, no, ano na lang, padapit hapon na lang buhay niya. Binigyan na siya ng pangalawang pagkakataon ng may kapal. Ganyan pa pinaggagawa niya sa buhay niya. Di ba, nakakadiri ho itong mama na to. Sa totoo lang ha, sa totoo lang, isa ho siya sa pinaka kinabuibisitang opisyal ng pamahalaan ngayong mga panahon na to. Kahit mapapro Talyanistan sa Imada, mga Duterte supporter, mga Dilawan at Pinklawan, diring-diri ho sila dito sa mama na to. Especially doon sa ginawa niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman, alam mo yan, we always take a risk in the jobs that we have. No? Ito trabaho namin, hindi kami dapat na may mili rito ng mayaman o mahirap. Basta may sala, dapat inuusig namin yan. Kaya, Nako. sanay naman kami na mailagay naman sa danger, no? Sa kapahamakan, sa landas ng kapahamakan. Kasi kasama po yan sa trabaho namin dito sa Department of Justice. Narinig na rin po namin sa inyo na abot hanggang hudikatura yung galamay ng mga nasa likod ng missing Sabongeros. Ayan ang lumalabas, ayan ang amin lang sinasabi based on what we saw, sa what we heard sa ibang mga hawak namin na recordings tsaka evidences that are being given to us. Ayan ang aming naging conclusion lang. Opo. Nakausap nyo na ho ba si Chief Justice Esmundo tungkol dito? Yes, I sent word already. At basta alam na nila itong pinag-uusapan nun. Inyo tinitiyak. Ayun na nga mga kababayan, ganyan ho talaga, no? Napakarami ho kasing nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi naman mayat-maya pwedeng si BP Sara yung patakit nila. Lalong-lalo na, hindi nyo ba napapansin, tinaon ho yan sa panahon ng tag-ulan. Anong letter na ho ba nung bagyong dumating? Letter B pa lang ho yun. Madami-dami pa hong bagyong dadaan sa Pilipinas. Marami sa ating mga kababayan maghahanap ng ng flood control, hahanapin ng pamahalaan, bakit hindi nyo ginagawa ito, bakit hindi nyo ginagawa yan. Ang isasalpak sa tenga, sa mata, ng ating mga kababayan ng administrasyon na to, ang mga nawawalang sugarol na yan. Pansinin nyo mga kababayan, pagka merong papasok na barko, naku, may development na. Ang Japan tutulong sa paghahanap sa mga nawawalang katawan noong mga nawawalang sabungero, di ba? Ganyan ho yung mga headline yan. Naka-ready na ho yan eh. Kumbaga, execute na lang nila. O yan, pagka merong issue medyo malaki-laki, o yan, sabihin natin na nag-uumpisa na ang recovery, search and recovery para dito sa mga nawawalang sugarol na to. Ganyan ho yan mga kababayan. Pero wag ho nating hayaan na mawala ho tayo sa focus. Focus lang tayo sa goal. Ang goal dito, magtrabaho ng maayos ang administrasyon. Hindi para siraan o pabagsakin ha. Hindi ho yun ang goal natin dito sa PH Update. Ang goal natin sana makita natin na nagtatrabaho ang administrasyon ni Bangag para talaga sa sambayan ng Pilipino. Yun ang atin dito, manawagan na galingan nila ang kanilang mga trabaho. Hindi para patalsakin. After 2 years, bababa na rin yan. Ba't patatalsikin, di ba? Makakita pa yan ng butas para, di ba, kasuhan yung mga kritiko nila, yung pinapatalsik kami, o dinidestabilize ang pamahalaan, kabalbalan. Hintayin na lang ho natin ang 2028, saka natin nasulpak itong si Vice President Sara Duterte at itong si Senator Christopher Bongo. Kung ayaw nitong si Senator Christopher Bongo, nandyan naman ho itong si Senator Dante Marcoleta. Panoorin ho natin ang paghimay nitong si Atty. Salvador Panelo at nitong si Ma'am Hana sa mga isyu ngayon sa ating bansa. Panoorin ho natin mga kababayan. Are they going to commit the same mistake na nagkaroon ng suicide sa political career ng ibang mga colleagues nila sa Kamara? What do you think, Attorney Sal?
Well, kung titingnan mo ako sa isayan ng ating bansa, parang politicians never learn the lessons na nakakuha. Ouch! Kaya hindi ako magtataka na pa rin nila, kita mo yung sa House of Representatives, ang pinaka-unpopular na speaker sa kasaysayan ng House of Representatives ay itong present o yung nakaupong dati, si Martin. Pero kita mo yung support niya, nasa ilan ba? 200 plus ang buboto ulit sa kanya. Kumbaga, papanatilihin nila. Parang they will be pushing to the limits yung pasensya ng taong bayan. Susubukan pa rin nila. Ewan ko itong si Presidente Marcos Jr. Kung nakita niya na ang mga, sabi ko nga, yung mga araw nila ay bilang na. Sana, alam mo ba, ang hindi alam ni Presidente Marcos, Nako, choppy ka, Attorney. Choppy ka, for choppy. the leaders of the world na pagbigyan ng enlightenment. Kasi kagaya yung nangyayari sa mga digmaan niya. Isang tao lang ang nagdi-decide yan. Ha? Isang tao lang sa isang bansa. At sa kabila, sisirain ng buong mundo sa desisyon nila. Ganun din dito sa Pilipinas. Isang tao lamang ang nagdi-desisyon kung magkakaroon tayo ng development o isa na namang political upheaval. Kaya gusto ko mabigyan ng mga biyaya ng dakilang may kapal. Ang mga namumuno sa atin na kung maaari magbago na po kayo, huwag na po natin ulitin ang kasaysayan na palagi tayong nagpapalit ng pamahalaan na hindi pa natatapos ang term. Tinisal, ano yung anong na-foresee mo sa magiging, sa opening ng Congress? Kasi may last 3 years na lang ang Marcos administration. Bumaba ang kanyang trust and approval ratings, Sa tingin mo, Atty. Lame duck na ba si BBM? And then, yung mga tao sa Senate and Congress, kanya-kanya na sila ng trabaho na gagawin nila to prepare for the 2028 elections. Yung preparasyon sa 2020, di ba inumpisa na nila noong pa? Nasa kalagitnaan na nga sila. Pero mukhang hindi naman sila natututo. Hindi nila na-anticipate yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Di ba? Kaya nagkaroon ng ganung kalaking boto yung mga hindi kilalang kumandidato sa Senado dahil sa ginawa nilang pag-aaresto kay Presidente Duterte. Kaya kung hindi nangyari yun, hindi ganon kalaki ang mga nabuha nila. Siguradong baka ang nanalo doon, karamihan, puro alyansa. Pero dahil nga yung taong bayan nakita na ang programa ng paghihiganti, programa ng pag-usig ng wala namang batayan, binigyan sila ng kaparusahan na karapat-dapat lamang. Samantala, Rizal, pinahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatili na raw yung 20 pesos kada kilong bigas, pero para lamang daw ito sa mga piling sektor ng lipunan tulad ng mga indigent, senior citizens, solo parents at PWDs. Ayon sa kanyang vlog, hindi lamang ito mabibili sa mga kadiwa outlets kundi pati na rin sa mga pampublikong palengke sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Ani Marcos Jr., hindi maapektuhan ang mga magsasaka sa programa ito dahil patuloy umanong bibili ng gobyerno ang palay sa mga makatarungang presyo sa ilalim ng 20 bigas program ng pamahalaan. Binanggit din niyang may mga drying at processing facilities na itatayo para matulungan ang mga magsasaka at hindi sila malugi sa mga rice trader. Kung tunay layunin ng Pangulong Marcos sa Rizal na gawing abot kaya yung bigas para sa lahat, bakit hanggang ngayon limitado lamang? Bakit sa piling sektor? Yung pangako niya, Rizal, di ba? Bigas naman na 20 pesos. Hindi po ba para sa lahat ng Pilipino? What do you think? Why selected sectors lang yung pwede? Kasi hindi kaya. Unang-una, kasi yung sinasabing 20 pesos per kilo lang bigas, butas lang yun. Yo. Sa kapiguan,
ng kanyang pangako, ng kanyang promesa na bababa ang presyo ng bigas. Yung. Paano bababa yan? Wala na tayong ginawa kundi mag-angkat. Yung mga pangunahing problema ng mga magsasaka para magkaroon ng rice sufficiency production ay hindi naman nagagawa. Kaya ginagawa ngayon ng administrasyon, binibili na lang sa, umaga, palugi. Ang bili Palugi. nila Yun, para palugi. bigyan nila yung 20. Pero saan magaling yun? Di ba tayo rin ang nagbabayad, yung taxpayer. Ang dapat na ginawa niya dahil nangako siya na magkaroon ng pagbagsak ng presyo, babagsak lang yan kasi kung yung supply mo ng bigas ay sapat doon sa pangangailangan ng mga consumers. Dahil pag kulang, talagang babagsak ang presyo. Kaya yan, ang katay ng angkata, nakikinabang yung mga importers. Kawawa ang mga magsasaka natin. Kaya hindi ba sabi ko, yan dapat si Francis Laurel. Kaya hindi ko maintindihan, ba't di niya patanggalin yan? Yan pa ang problema ng administrasyon. Yung tanong mo kanina, sa tingin mo kaya, sa 3 taon, gagawin pa nila yung mga pagkakamali. Gaya na sinabi ko, kung wala ka, sabi ko, tingnan mo yung problema natin sa economy, di ba? Dapat yung economic team, ang pinalitan niya, pero yun ang una niyang ginawa, pinanatili niya. Hindi ibig sabihin, hindi natututo. Ganun pa rin. Attorney Sal, kasi may isang tanong dito, Attorney Sal, na nagpapatanong sa'yo. Sabi dito na sa pinakahuling survey po daw ng SWS survey na ginawa ng April 23 at 28, 2025, nasa 20% daw ng mga pamilyang Pilipino nakakaranas po ng involuntary hunger. Ibig sabihin, they were hungry but had nothing to eat at least once in the past 3 months. Sabi dito, breakdown to ng SWS, sabi nga, 16.4% yung na-experience sila ay moderate hunger. 3.6% went through severe hunger naman. Nagkaroon ito ng konting pagtaas ng result. 19.1% recorded nung April 11 to 15 survey. Pero mas okay na ito compared nung March na nasa 27.2%. Well, kung hindi naman ganun kataas yung pagtaas ng result, but still, nakakaranas pa rin ng kagutuman yung mga kababayan natin. This is despite sa effort na ginagawa ng Marcos administration na magkaroon ng 20 pesos na bigas doon nga sa selected sector. Pero how come, kung available yung 20 pesos na bigas o kilo na bigas for the indigent and yung mga piniling sektor, bakit nagugutom pa rin yung mga kababayan natin? Nako, napakatindi ho ng tanong na yun mga kababayan, no? Mura, kung sinasabi nilang tag 20 pesos lang ang bigas, bakit ang dami pa rin nagugutom? Kasi, remains na talagang marami ang mahihirap, marami ang trabaho, marami ang hanap buhay. Kaya talagang maraming magugutom. Saka alam mo yung 20 pesos na binibigay sa di umanong piling sector, di ka pa nakakasiguro dyan. Kasi mukhang palakasan pa rin yan. Kaya mga malalakas sa namumuno sa mga LGUs. Mukhang piling-pili din ang mga nakikinabang niya sapagkat marami tayo nakakausap na hindi naman sila nakakabili ng 20 pesos ang bigas. Kaya nga. Per kilo. Samantala, Attorney Sal, sa nakaraang linggo ay kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na naisumiti na niya ang kanyang aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyon ng Ombudsman. July 3 niya ito sinabi ng Attorney Sal. Sabi niya, pinapaabot niya rin sa Malacanang ang kanyang intensyon at naniniwalang hindi makakapekto ang reklamong inihain ni Senator Amy Marcos laban sa kanya. Ang JBC ang magsusumiti ng shortlist sa Pangulo na may kapangyarihang pumili ng susunod na ombudsman. Attorney Sal, ano bang dynamics nito, Attorney Sal? If you're a Justice Secretary and then gusto mo maging part ng ombudsman, does it mean pag nasama ka na sa shortlist, resign ka na sa pwesto mo as DOJ unless hindi ka mapili? Paano ba yan? Hindi naman, hanggat hindi ka na-appoint, yung Secretary of Justice, you will remain as such.
Kasama ba ang Justice Secretary sa JBC, Attorney Sal? Hindi ba? Member ng JVC. Hindi ni, siyempre, i-recuse niya sarili doon. Bumot dyan. Parang ex-official, di ba? Sa JBC ang Justice Secretary. Ang hindi ba? Pero alam mo, ang pinag-uusapan niyan qualified ba siya? O Is hindi? he? Is he? Kung pagdating sa sinasabi, sigurado ba siya? Fine. Meron ba siyang karanasan? Tungkol sa mga kaso, meron. Pero problema, yung kanyang karanasan bilang Secretary of Justice demonstrates na hindi siya magiging patas. Kapag ipinakita yan nung mga kaso nila Bantag, Tebes, Tibuloy, at yung kay Ko, Presidente Duterte, nakita ron na kahit na wala pang preliminary investigation, hinusgahan na. Kailangan ang ombudsman niya, kagaya ni Sammy Martinez, na hindi mo magbibili, hindi mo pag-iusapan, hindi mo matatakot. Kung anong batas, yun ang batas. Pati nga yung mga kilalang malapit kay Presidente Duterte, pina-arrest niya, tinanggal niya, at yung mga detractors naman ni Duterte, dinidismiss niyang kaso. Kung mga kailangan, batay sa ebidensya. Pero itong ating Secretary of Justice, yung kanyang kasaysayan ay talagang hindi ubra na maging ombudsman siya. Thank you very much, Attorney Sal. Pero yun nga, Attorney Sal, no? Akala ko sasabihin mo, di ba inisa-isa mo yung requirement, abogado ba siya? May karanasan ba siya? Akala ko isusunod, may kaso ba siya sa ombudsman? Pag ikaw bang may kaso, Attorney Sal, and you want to be nominated, hindi ka ba ma-disqualify? Kasi yung kaso, the constitutional presumption of innocence applies doon sa mga aplikante. It would be unfair na may kaso ka, dahil lang may kaso ka, pending pa naman ang kaso, hindi pa nga alam kung guilty ka o hindi, disqualify ka na. Kaya po pwede siyang manominate. Pero nasa presidente na yan. Pag yan in-appoint niya, may problemang malaki. Ibig sabihin, talagang gusto niya yung taong naririyan. Kasi alam mo, 6-year term yan. Ha? May constitutional term yan eh. Pag yan naipasok mo, sigurado, pag dinimanda mo yung mga nakaupo ngayon, wala. Katakot-takot na dismissal ang mangyayari dyan. Nagkakampi. Ayun, dito muna tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Maraming nagre-request. Madami na daw live tong si Atty. Bakit di pa daw natin nagagawa ng reaction video? Ito na mga kababayan. Gagawan na natin. Ito ang pinaka-latest niyang ang tawag dito, live dyan sa Tinig Maisog. Panoorin mo natin. Napakalaking grupo po niyan. At yun nga ho, ito ay pinadala rin sa akin ng aking kaibigan na nais kong batiin, si kasamang Chito Fuentes. Pinadala po niya sa akin ito kagabi at aking pong shinare ito sa aking pahina, yung pinost po ng PCCI. Ang sabi po ng PCCI, ang buod po ng kanilang naging pahayag ay tungkol po ito sa anomalous, illegal, invalid, immoral, and most especially unlawful and unconstitutional 2025 national budget. Sabi po ng PCCI, yung Pangulo po nila mismo, source of corruption. Yan po ang naging pahayag ng PCCI, ang kanilang Pangulo. Malinaw po yung sinabi, source of corruption. Source of corruption ang 6.326 trillion pesos budget ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ay ayon sa kanilang Pangulo, si PCCI President Yunina Mangyo. Si Madam Yunina Mangyo, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami po ang nagmensahe sa akin. Batiin ko lang muna si Pamela Rica Blanca, maayong udto, Atty. Vic. Kay Dave B. Ibanez, magandang tanghali po, Atty. Vic, watching from Santa Rosa, Laguna. Marami pong salamat. Kay Gina Dumali, maupay na udto, Atty. Vic.
kay MJ Page or Page. Hello, attorney watching from the United States of America. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at pakikisa dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay Divine Bacani, hello, attorney watching here in Hong Kong. Kamusta po ang weather sa Hong Kong? Maulan pa rin ba at mainit? Kay Kiko Dumlao, Kiko, paano sumali sa Maisog? Tingnan po nyo, magpunta po kayo doon sa official page ng Hakbang ng Maisog. Meron po na roon na digital form para po ay makasali kayo at maging miyembro ng Hakbang ng Maisog. Hindi po tayo political party. Ito ay po isang social movement na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. At pagbati rin sa lahat ng ating mga kasamahan na Hakbang Maisog. Kasama ko po yung grupo ng ibang Region 1, Region 2, and Region 3 nitong nakaraang Sabado. Diyan po ginanap sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat. At nung hapon naman ho, ako ay babalik ng Metro Manila upang harapin naman ang Hakbang ng Maisog National Capital Region, supporters and friends na ginanap naman sa Quezon City. So tuloy-tuloy po ang pagpapalakas ng hanay ng Hakbang ng Maisog. Maaari po kayong bumisita sa official page nito, kagaya ng tanong ni Kiko Dumlao, upang makapag-register po kayo online. Pwede na po yan. Marami pong salamat sa inyong interes sa Hakbang ng Maisog. Muli, ang Hakbang ng Maisog po ay patuloy na nananawagan at may prinsipyo at paninindigan calling for transparency, accountability, peace, and security. And going back to our topic today, which is the PCCI statement o yung pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, marami po ang nagtatanong sa akin, ano raw po ang aking pananaw, bakit ngayon lang sila nagbigay ng ganitong pahayag. Unang-una, ako ay nagpapasalamat pa rin at may ganitong pagpuna mula sa pinakamalaking at aktibong samahan ng mga negosyante, mamumuhunan at mga employers dito sa ating bansa, yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, sapagkat sila ay apektado. Bakit ano raw ho ang aking pananaw kung bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong pahayag? Ang aking pong personal na pananaw at opinion, perhaps it is only now that the PCCI, its members, as well as the employees of all company or employer members of PCCI, perhaps, probably, it is only now, si Jeff Bernaldez, hi Jeff Bernaldez, perhaps it is only now that it finally dawned on our friends in the PCCI, its members, our valued employers, maaaring ngayon lamang na sila ay tumagos sa kanila that essentially the middle class are left to fend for themselves. Yung middle class, yung mga mamumuhunan, wala pong ibinibigay na tulong o saklolo ang pamahalaan sa kanila. Sapagkat maaari, ito ulitin ko sa aking pananaw, ay finally ay napagtanto ng mga PCCI members through their president na panay doon lamang sa targeted section of our community, of our country, yung mga may hirap, yung mga walang trabaho, ang binibigay panay ayuda gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit ang 4Ps, at kung ano-ano pang ayuda na ibinubuhos ng gobyerno. Samantalang yung nagpabigay ng empleyo, yung nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng revenue o kita sa gobyerno, walang ibinibigay na tulong. Bagkus, kadalasan ay sila'y nahaharas pa ng mga regulators. Whether it be kung sila'y nag-i-import or importer po sila or exporter, nahaharas ng mga tiwaling empleyado, kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Ganon din sa mga LGU, nakakaranas din sila ng kung ano-anong harassment o panggigipit o some call it extortion, all the way hanggang sa iba pang ahensya na merong regulatory power or powers kung ano man po ang kanilang industriyang kinasasapian. So probably that's one reason. At in the alternative,
Maaari, in the alternative, maaari, kaya ngayon lamang nagbigay ng isang bukas at matapang na pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at sinabi na source of corruption ang ating pambansang budget. Na matagal ko nang sinasabi na ang punot dulo, ang simula't katapusan ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang budget. Maaari, kay Mifi watching here in Macau, salamat sa iyo. Kay Elma Donaire, good morning Sir Attorney Vic, magandang umaga din sa iyo. Kay Miv Lucky Demetria, good afternoon Attorney Vic Rodriguez watching from Tokyo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Yun nga ho, at maaari in the alternative, the PCCI, yung kanilang mga officials and members, maaari they have waited patiently for this moment or for this opportunity in issuing a very, very strong, truthful, and talagang walang patumpik-tumpik na pahayag na ang ating taunang budget, lalong-lalo na yung 2025 national budget ay source of corruption, sa kadahilanan. Again, this is just my personal take and opinion on the matter. And tingin ko, sadya nilang pinalagpas muna yung election period at yung campaign season. Nang sa ganoon ay hindi sila makaakusahan o mapagbintangan na sila ay engaging in partisan political activity o sila ay namumulitika o sila ay trying to shape public opinion one way or the other that could all the more alter yung resulta ng 2025 midterm election. Na nakita naman natin, if it is a referendum, it was a rejection, a resounding rejection na ibinigay sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil mali nga ho talaga ang direksyon tinatahak ng ating kasalukuyang administrasyon. So, yung sa PCCI statement na sinasabing source of corruption, diyan daw po nagmumula ang korupsyon sa ating taunang budget. Ulitin ko, ito yung naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bagamat ito po ay matagal lang napapag-usapan, subalit ngayon lamang sila naglabas ng bukas, matapang at walang patumpik-tumpik na pahayag. Again, sa aking opinion, dalawang bagay maaari kung bakit ngayon lamang sapagkat yan ho yung mga mensahe sa aking natanggap ko kahapon pa. Unang-una, maaring it is only now that it has dawned on them that the middle class are left to fend for themselves. Short, bahala kayo sa buhay niyong middle class, yung mga manggagawa, yung mga kumikita, yung mga nagbabanat ng buto, walang ayudang natatanggap sa gobyerno at ang binibigyang prioridad ay yung mga standby, yung tamad, yung ayaw magbanat ng buto, dinaig pa nila, yung mga araw-araw gumigising ng maaga para mamasahe, para hindi malate sa trabaho, yung ating mga kaibigang waiters, yung mga nagtatrabaho sa service industry, nagsisikap, nagtsatsaga, binubuwisan, nagbabayad ng buwis, pero hindi binibigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno. Maari yun, tinamaan na rin ang diwa ng mga miyembro ng PCCI or maari din naman, matagal na silang merong posisyon sa usaping ito. Minabutit, minarapat lang marahil nila na wag na munang magbigay ng pahayag sapagkat yun nga po ay election period at dumating nga yung campaign season. Ayaw naman po siguro nila na sila ay maakusahan na engaging in partisan political activity o namumulitika sa madaling sabi. Kanya inantay nila yung pagkakataon na timely pa rin po ito, relevant po ito. Lahat po ng usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and illegal 2025 national budget will always be relevant and timely until and unless meron na pong final resolution mula sa Korte Suprema. Lalo na po ngayon, kay Bing de la Cruz, good afternoon po, magandang hapon din sa iyo. Kay Maris Naral Zapata, hi Attorney Vic, mabuhay ka. Kay Danny, nawala si Danny, bilis. Danny Palamos Villas, hi Attorney, may isog shout out from Quezon City. Kay Anita Aquino watching from Bahrain. At meron po tayong from Dubai din.
Mabuhay po kayo at marami pong nakasubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin na saluhan kayo sa inyong pananghalian ngayong unang Lunes ng buwan ng Hulyo, July 7, 2025. Meron din po tayo kay Leticia Morata watching from Butuan City, Mindanao. Mabuhay po kayo. Kay Beth Eliza, kay meron from Australia, kay Orjaliza Aimee. Mabuhay po kayo. Watching from Bulacan, si Maribel Bulean, Maribel Quejaro Balean. Watching from Santa Maria, Bulacan. Uy, Santa Maria, Bulacan, hindi naman pwede na magpapatuloy tayo ng ating direktang pakikipag-ugnayan sa inyo nang hindi natin binabati ang isang maisog at magiting na taga Santa Maria, Bulacan. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Ginoong Anthony Bossing Halili. Happy birthday sa iyo. Sa hangad ko na higit pang mabuting kalusugan para sa iyo. You've been helping many people at find time to enjoy also. Panay hanap buhay si Ginoong Anthony. Pero bayaw, happy birthday, mabuhay ka and more years ahead. Kay Malin Magsayo from Cebu, hello Malin, maraming salamat. So yun po yung hindi po matitigil ito at patuloy po magiging relevant na papanahon at akma ang usaping ito hanggat hindi po nare-resolba yung mga pending petition before the Supreme Court. Marami pong kaso dapat po resolbahin na, ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon doon sa naunang petisyon. At tandaan ho ninyo, yung illegal na kinuhang 60 billion pesos na pera ng PhilHealth. Hindi po pera ng PhilHealth yun. Pera nyo po yun. Pera ng mga miyembro ng PCCI, pera ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI, pera po yan ng ordinaryong Pilipino. Kinuha ng national government sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos mula PhilHealth yung 60 billion pesos. Marami nag-question, illegal and constitutional sapagkat malinaw po ito sa ating saligang batas, Article 6, Section 29. Pakibisita po ninyo yung Article 6, Section 29. Hindi po maaaring pakialaman yung mga pera o buwis na intended for special purpose ay hindi po pwedeng pakialaman at hindi pwedeng gastusin sa iba pang bagay, sa iba pang appropriation, except for that special purpose for which it was specifically or specially collected. Hindi po pwedeng galawin yon. Nagkaroon na po ng ilang mainit at malalimang oral argument at hearing dyan sa Korte Suprema. By now, tapos na po supposedly yung kasong dyan, yung nauna, yung sa 60 billion pesos na PhilHealth na kinuha ng Marcos administration mula sa mga kontribusyon ng manggagawa. Dapat yan ay ilabas na. Ganon din, meron din pong nakabinbin na kaso patungkol sa PhilHealth. Sa tingin ko po, tatlo eh. Meron po yung pinakahuli, yung final po ng grupo ni dating Secretary Liling Briones, patungkol din po sa zero funding naman na binigay sa PhilHealth ngayon 2025. Ulitin ko yung 60 billion kinuha ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay noong 2024. Pera niyo po yun. Pera po yun ng mga miyembro at kasapi ng PCCI. Pera po yun ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI at higit sa lahat, pera po yun ng ordinaryong manggagawa. Pati waiter, pati yung mga nasa service industry, pera nyo po yun. Hindi pa ho na-actionan yun, hindi pa ho na-actionan pero wala pa pong desisyon. Yung isang kaso, meron pong i-final, last month lang ho yata, yung grupo ni Secretary Liling Briones, tungkol naman po sa zero budget na ibinigay sa ngayong 2025 national budget sa PhilHealth. Wala pong binigay na pondo sa PhilHealth. At bukod po riyan, may nauna pang dalawang kaso. Hindi ko na po kilala yung isang kasong kung sino nagsampa. Yung isa ho ay i-final ni Dr. Tony Liachon. Patungkol din po sa zero funding na natamo ng PhilHealth ngayong 2025. At bukod po dyan, pwede naman po kasing i-consolidate yung tatlong kasong yan at isa lang naman ang isinisigaw niyan. Illegal, unlawful, unconstitutional yung pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth ngayong 2025. At on top of that, meron pa po tayong pending case na isinampa kami po ni Congressman Sid Ungab at ilan pang mga
kilalang abogado sa Korte Suprema, yung ating pong hinihiling na ideklarang unconstitutional itong 2025 national budget sapagkat hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon. Nariyan na ipinakita natin na yung mga blankong items sa Vice Cam report. Nakita natin yan, inilahad natin sa inyo at ipinakita din natin nung itinatanggi pa rin patuloy na mali daw ho kami at pirmado yung enrolled bill, naglabas kami ng isang certified true copy ng aming pinangahawakan na yung ifinail po nila doon sa Legislative Archive section ay wala pong pirma yung enrolled bill. Kaya mahirap mong sabihin na pagka may conflict po yung napirma na naging GAA yung ating national budget, you have to go back and consult the enrolled bill. Ang problema, wala pong enrolled bill sapagkat wala pong ifinail na pirmado ng Presidente ng Senado, nung Senate Secretary, wala pong pirma ng Speaker of the House at ng Secretary General ng House of Representatives yung nakafile sa archive section or division ng House of Representatives mismo. At yan po ay sertipikado. Kanya po si Placido Piloso po, shout out attorney, mabuhay ka Placido, at talaga naman nasa campaign mode pa rin si Placido pag nagsasalita, wala akong lowering of the volume ang tinig ni Placido. Mabuhay ka Placido, at ganun din kay Verdel, mabuhay ka Verdel. So yan po yung ating pag-usapan dahil talagang dapat iresolbahin na po ito ng Korte Suprema. July na po ngayon at ilang araw mula po ngayon ay magbubukas formal. Officially, nagsimula na po ang 20th Congress. Nung tanghali po ng June 30, 2025. Nagsimula na po yung termino ng mga miyembro ng 20th Congress. Pero yung formal opening, magaganap po ito ilang araw mula po ngayon. At ito, ang highlight po nito ay yung SONA, yung State of the Nation Address. Alam naman natin, naghahanap sila ng maire-report. Kanya pinepuwersa yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Correct. After 3 years, at syempre, kung ano-ano pang pinipilit nila, may report lang ho sa taong bayan. Naging busy ho sila sa pamumulitika, sa political persecution, sa paghigop ng pera ng mamamayang Pilipino, sa pagpasa ng mga immoral, illegal, invalid laws, specifically and especially ang ating national budget. Kanya po, dapat pag-usapan, malinaw po, kaya namin dinala ang usapin sa Korte Suprema sapagkat kinikilala namin ang independence at otoridad ng Korte Suprema. Tatandaan ninyo, sa hakbang ng maisog, we have all been for the upholding, for the respect, and for the defense of our Constitution. Ating ipagtanggol, itaguyod, protektahan at depensahan ang ating saligang batas. At dahil kinikilala natin ang supremacy of the Constitution, tayo ay tumakbo sa Korte Suprema bilang co-equal and independent branch of our system of government. Sana naman ay magpatuloy ang mga nakabinbing kasong dyan, i-consolidate, magkaroon ng hearing, ng oral argument, at yung magiging desisyon o resolusyon ng Korte Suprema dito sa naunang kaso na, yung kaso sa PhilHealth, yung 60 billion na kini-question din. Sana po yan ay ilabas na rin ninyo bago pa man dumating ang SONA, dahil pag-uusapan na naman po pagdating ng formal opening of the 20th Congress, ang primary po dyan ay ang ating taunang budget. And for 2026, the proposed national budget ay 6.8 trillion pesos. Pakinggan po ninyo ito, PCCI. Sana'y maging aktibo kayo sa pagbabantay, sa tulong din sa Kongreso, sa mababang kapulungan. Nakakatiyak tayo, pangungunahan ito ni Congressman Isidro C. Dungab, ang pagmamatsyag sa proseso ng pagpasa ng budget. Ang problema ho natin, mga kababayan, patago po kasi nilang pinagjajagel o pinaglilipat-lipat ang pondo gamit ang otoridad ng Vice Cam. Nakita po natin yan noong 19 Congress. Yung Vice Cam po,
Wala pong authority yan. Makialam sa naipasa na ng Senado at ng mababang kapulungan. Ang purpose po ng Vice-Cam ay i-reconcile lamang yung conflicting figures or probably yung mga nagkamaling paglagay ng halaga doon sa isang item. Yun lamang po yan. Pero wala pong kapangyarihan yan na magpasa o humulma ng sarili niyang taunang budget na lihis doon sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinusumiti ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong kapangyarihan yung BICAM na yan. Kaya kung ano mang lalabas dyan na itsura ng ating budget na lihis o malayo doon sa isinumiting proposal o request ng tanggapan ng Pangulo, hindi po yan dapat pinipirmahan ng Senate President at ng yung contingent po niyan muna, yung contingent na nagmumula sa Senado at yung contingent na nagmumula sa mababang kapulungan na miyembro ng Vice-Cam, at lalong hindi dapat pinipirmahan at inaaprubahan yan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan at hindi dapat isumiti sa tanggapan ng Pangulo. Pero ang pinakamalala, hindi rin po dapat pinipirmahan ng Pangulo yung mga ganyang uri ng budget. Ito na nga po tayo, nagsasalita na rin ang pinakamalaking grupo o samahan ng mga negosyante at mamumuhunan at employer dito sa Pilipinas, ang PCCI. Sinabi nila, hindi sila nagpatumpik-tumpik na ang ating taunang budget ay source of corruption. Tama po yun at matagal na po nating sinasabi yan na ang simulat katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Bakit kanyo? Dyan lang naman sila kukuha ng pera. Dyan lang nila na rini-realign, linalaro. Tatandaan niyo itong 2025 national budget, higit na malaki yung binigay sa Department of Public Works and Highways, hindi sa education sector. Paglabag pong malinaw yan sa ating saligang batas, Article 6, Section 25, malinaw po yan, that the state shall give the highest budget priority to education. Education. At yan, binawasan pa ng 31 to 32 billion pesos higit kumulang ang education sector ngayong taong 2025 kahit na alam na ng lahat, maliban na lang siguro sa Malacanang at sa mga mambabatas na nagpuwersa ng budget na ito, na kulelat ang estudyanteng Pilipino pagdating sa reading, sa math, at sa science o siyensya pagdating sa level of comprehension. At mismo yung EDCOM 2, yung Education Commission ng House of Representatives, sinabi nila na halos lahat ng grade 4 students ngayon, kasalukuyan, nung unang nagdaang school year, ay hindi dapat nasa grade 4 bagkus ay grade 1 lamang ang level ng kanilang comprehension. Kahit ano pang sugarcoat mo, isa lang ang ibig sabihin ng EDCOM 2 report. Mangmang yung halos lahat ng grade 4 students natin na nasa public education system, kahit ano pang pagbabaliktad-baliktarin mo, doon uuwi sa konklusyon na yan. Mangmang ang halos lahat ng grade 4 students natin nung huling school year at sila raw po ay dapat grade 1 lamang. Yun lang ang level ng kanilang pangunawa. Di bali na ho yung katalinuhan eh. Yung level ng pangunawa, iba po yung katalinuhan sa pangunawa. May tao, may batang sadyang matalino, gifted. Pero yung pangunawa, yung comprehension, itinuturo po sa eskwela yun, de-develop po sa eskwelahan yan. At syempre, ang unang guro ay ang ating mga magulang. Sa bahay nagsisimula yan, pero na-enhance po yan pagdating sa eskwela. And yet, in spite and despite of the findings of the EDCOM 2 report, na nakaloob dyan sa EDCOM 2 report, ay binawasan pa rin ng halos sigit kumulang 32 billion pesos ang pondo na dapat sana ay sa education sector. Saan napunta yung bulto ng pondo? Di saan pa sa paboritong pasyalan ng mga tiwaling mambabatas
ang Department of Public Works and Highways. Nandyan sa flood control, nandyan sa cat's eye, nandyan sa rock netting. Yan ang pangunahin, yan talaga mabiling-mabili sa kanila yan. And Correct. speaking of flood control, ako po ay nakikiramay sa mga nasalanta po